Huwag niyo akong gagayahin sa mga bagay na to. May mga bagay at pagkakataon na dapat kinukuhaan lang natin ng aral. Pagkatapos, pwede na nating i-let go at maging lesson na lang sa atin yon. Ito yung mga bagay na nangyari sa akin. Hindi ko man pinagsisisihan, pero dapat maaga kong naintindihan. Una, be practical hanggat hindi ka pa financially stable. Alam niyo kung bakit? Kapag nangibabaw ang kagustuhan natin kaysa sa mga pangangailangan natin araw-araw, marerealize mo na lang. At the end of the day, habang tumatanda tayo, hindi mo na nasusustain yung mga kagustuhan mo sa buhay. After all, ngayon mo palang iniisip na dapat ito pala yung inuna ko, ito yung kailangan ko para mas mag-grow ako. Set the priorities, alamin natin kung saan tayo mas magiging productive, then saka pa lang yung mga luho. Madali na lang yan dahil alam ko na darating yung araw na kayang-kaya mo na. Pangalawa, huwag nating ugaliin na nag-iipon lang tayo ng pera. Ugaliin nating i-invest yung pera habang iniipon natin. Baka di mo namamalayan yung iniipon mong pera, nadodoble na pala. Maraming opportunities, marami tayong pwedeng paglagyan ng pera natin. Basta lagi nating piliin na nasa marangal yung pinaglagyan natin. Alam nyo ba kung bakit mas maganda na naka-invest yung pera natin kaysa nakasave lang sa bangko or sa ating alkansya? Dahil sa bukod na kumikita yung pera natin habang iniipon, malayo sa kamay natin. Alam nyo na yung ibig kong sabihin, kapag kasi nasa kamay natin yung ipon natin, anytime, pwede nating kuhain. Pangatlo, huwag nating ipilit sa sarili natin na bumili tayo ng mga mamahaling bagay habang nagsisimula pa lang tayo or hindi pa naman talaga kaya. Hindi mo kailangang i-impress yung iba. Kailangan mo lang maging totoo sa sarili mo. Mas masarap sa pakaramdam na bago mo bilhin yung mga bagay na yon, nauna na yung mga priority na bagay at mga kailangan mo. Best feeling na kapag bumibili ka ng isang bagay, hindi ka nag-iisip at nag-aalinlangan. Pang-apat, may mga bagay na dapat at kailangan ipangutang. May mga bagay din naman na wala kang dahilan para gawin yon. Kung mangungutang ka dahil sa mga personal mong gastusin para mabili yung mga pangarap mo or yung gusto mo sa buhay, para sa akin wag na dahil dito maraming nagkakamali. Dito maraming lumulubog sa utang. Alam niyo yung pinakamagandang utang? Yung gagamitin mo sa negosyo. At least dito, malaki yung chance na mag-grow yung pera mo. Marami ding nagkakasira dahil sa mga utang. Kaya hanggat maaari, iwasan natin. Ang sarap kaya sa pakiramdam na wala kang iniisip na babayaran buwan-buwan. Panglima, lagi ko tong sinasabi. Huwag na huwag kayong matatakot mag-take ng risk. Dahil kalimitan, nandyan yung malalaking opportunity. Ano naman kung mag-fail tayo? Tandaan nyo, pagkakamali ang nagpapalakas at nagpapatibay sa isang tao. Magpatuloy ka lang, yakapin mo lahat ng pagsubok, mahalin mo lahat ng problema. Dahil sila yung magbibigay ng aral, sila yung magbibigay ng daan sa'yo para maging successful ka na tao. Pang-anim na natutunan ko, huwag na huwag ka magdidesisyon kapag masaya ka. Huwag ka rin magdidesisyon kapag malungkot ka. Magdesisyon ka kapag nakakalma ang isip at emotion mo. Dahil kapag masaya ka, hindi mo kalimitang nakikita yung malalalim na negatibong resulta. Kapag malungkot ka, hindi mo nakikita yung mga positibong resulta. Pwede kang makinig sa opinyon ng iba, pero balansin mo lahat ng sinasabi nila. Dahil minsan, nadidiktahan na lang tayo at hindi natin i-consider yung ating sariling desisyon. Huwag tayo maninisi ng iba kapag nagkamali tayo ng desisyon sa buhay. Dahil ang totoo, nagbigay lang naman sila ng opinyon, pero sarili mo pa rin yung nagdesisyon. At panghuli na natutunan ko, huwag na huwag kang magiging galante sa iba kung hindi mo naman talaga kaya. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Huwag mo nang pikein yung imahe mo sa ibang tao. Hindi naman masamang maging galante kung meron ka naman talaga. Hindi na galante ang tawag doon. Tunay na pagkatao mo na talaga yon. Sana nakatulong ako. Sana marami kayong natutunan mula sa karanasan ko at sa realidad ng buhay.